Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Libra at yung mga bago po nating mga viewers. So, tignan po natin ngayon kung ano yung makukuha nating mensahe para sa buwan ng Pebrero. At bago po ako mag-umpisa, ay babatiin ko po kayo ng advance Happy Valentine's Day. Okay? So, meron po lumabas yung Let It Go or Let Go of the Past. Love language niya is affirmation and physical connection. Okay, Libra. So, ang sinasabi dito is, kung meron ka man mga ex dyan, panahon na to let it go, wag mo na siyang masyadong indangin o pag-isipan pa, panahon na para maklear mo yung energy na yon, okay? At para pumasok kasi yung bagong pag-ibig. Hindi papasok ang bagong pag-ibig kung meron pang dyan na nasa puso mo, no? Yung, which is normally yung mga naging karelasyon mo noon. Now, yung love language nitong person na to is affirmation. So, siya yung mahilig na magsabi sa iyo ng mga sweet words, no? Like, I love you, I miss you, can I call you, you're so beautiful, yung mga ganon. Now, physical connection, this is something to do with, ito yung pag-iisa, okay? Normally, it is something to do with having that physical intimacy, no? Yung physical connection. So, may intimate moment because that is when talaga naman na when you are with the person and you're being intimate with that person, talagang nagiging mag-isa lang kayo, di ba? Ngayon, tignan natin kung ano yung makukuha natin sa tarot para kay Libra. We have the Four of Cups, the Knight of Cups, the Magician, the Knight of Wands, and the Four of Coins. Bottom niya is the King of Coins. So Libra, the King of Coins, you might be dealing with a earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart. Yung gusto mo kasi, syempre sa relationship na to, is somebody na talagang stable and feel mo talaga yung security na yon. Okay? It could be financial security or emotional security, basta you feel so secure and stable dito sa tao kasi alam mong ikaw lang, no? Walang iba. Kasi andito yung loyalty niya nasa sayo. Napaka down to earth, no? Practical. Determined sa kanyang mga goals to succeed. Kaya ito yung kung gabay katangi-tangi na isang tao na hinahanap mo. At syempre, na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa pagdating sa passion, no? Something that you could have that physical intimacy with or very passionate pagdating sa'yo. With the Five of Cups, ayaw mo kasi makaramdam ng any regret at all. Kasi maybe that's what you have felt, no? Sa mga past relationships mo. Na nagre-regret ka kasi hindi nagawa ito, hindi nangyari ito.
o hindi na experience ito. Okay? Now, yung first card mo dito, Libra, is the Four of Cups. Now, ito yung energy na may nag-o-offer pero hindi mo pinapansin. I guess siguro ganyan yung nangyari nun sa past mo. May nangliligaw pero hindi mo naman pinapansin. In other words, binaliwala mo. Kasi nakafocus ka lang dun sa mga dati o yung ex mo. That's why it says here, let go of the past. Ito kasi, no, yung tatlong cups dito na nakatayo, yan yung mga past mo eh. Yung isang cup na binaabot sa'yo is the new love coming in, but you are not paying attention, hindi mo binibigyan ng pagkakataon o ng chance. Kasi ang focus mo ay naandun sa dati pa. Kaya nga, let go. Alsin mo na yan. I-clear mo na yung energy mo dyan. Now, ang problema kasi is, with the Knight of Coins, ang problema kasi napakabagal eh. Napakabagal ang movement. Ang tagal bago kumilos. Kaya ikaw, gusto mo, since you have all the tools naman, kung tipong madaliin, no? The magician is like toink, diba? Yung parang magic is from just one click is ayan na agad. Gusto mo ganun na, ayaw mo na mag-intay. Okay? Now, ang intention mo kasi is to be very, fun, passionate. Pero, I think you're just being playful dito, no? Parang naglalaro ka lang. Hindi ka talaga serious. Which is, hindi okay. Kasi if you just want to have fun, anong mangyayari dun sa relationship na yun, di ba? Parang one night stand lang. What you should be doing is really holding on sa relationship na sa tingin mo, meron namang value. Kung ba may patutunguhan. Huwag masyadong mabilis pagdating dito sa physical connection. Okay? Kasi, parang, sabi ko nga, parang gusto mo lang mag-enjoy. Kung ang hinahanap mo kasi is something na talagang may pagka-serious yung dating, hindi dapat ganito yung energy mo. Okay? Okay lang to eh. No? Knight of Coins na to, mabagal, hindi agad kumikilos o hindi agad nagbibigay ng aksyon o pahiwati. Kasi careful siya eh. Careful siyang ipakita, ipaalam. Unless sure na siya doon sa kanyang gagawin. Tsaka lang siya kikilos. Dito kasi parang out of the blue, parang sige na lang. Enjoy tayo. Parang ganun yung dating eh. Wherein, dapat, marunong ka magpigil. No? You hold tight. Marunong ka magpigil sa mga bagay na dapat pigilan o dapat hindi agad ibigay. Kasi if you want this stability, then dapat ganun yung attitude, no? Yung ganun yung energy. Bakit andito yung Four of Cups? Ba't andito yung Four of Cups? We have the Queen of Coins, the King of Wands, and Justice. Yung love offer na binabigay sa'yo, hindi mo pinansin kasi
I guess you are thinking of, either you're thinking of an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Kaya kung gaba yung iniisip mo, yung partnership na to, no? Yung nag-o-offer ng love sa'yo, iniisip mo kung balanse ba kami, compatible ba kami dalawa. Kasi kung yung isa conservative, yung isa hindi. Diba? Would we be compatible? O kaya bagay ba kami? Bakit andito yung Knight of Coins? We have the Fool, the King of Swords, and the Nine of Coins. Mabagal nga, no? Mabagal itong Knight na to, yung kilos niya. That it could be a problem. Kasi nga, gusto mo yung, sige lang, mag-take ka ng risk, no? Just move forward. Huwag mo nang pag-isip-isipan pa. And that is what I wanted. Yun yung katotohanan, no? Gusto ko na, basta, wag na masyadong mag-isip-isip pa. Kasi, sa akin, hindi naman emotions ang pinapatakbo ko eh. Kung hindi more of yung isip ko. Ang importante naman sa akin is yung sarili ko eh. Myself. No? Bakit nandito yung Magician? We have the 8 of Swords, the 6 of Wands, and the 5 of Swords. If I'm given itong ano na to, no, the action I should be taking is, syempre, aayusin ko yung ano ko, di ba? Gagamitin ko yung mga tools na yan so that things will move. Kasi sa ngayon nga, parang wala akong nakikitang success dito sa relationship na to. I want success, no? But I couldn't see it. Hindi ko makita. As if malabo talaga. Kasi sa tingin ko, sa isip ko, hindi kami compatible, hindi kami okay. Parang hindi kami magja-jive, ganun ba? But andito yung 9 of Wands. Dito yung Knight of Wands. We have the 10 of Cups, the Lovers, and the Page of Swords. Oo, kasi di ba yung sabi ko dito, parang it's just all fun that you wanted. Parang enjoy lang. Yes, I want to be happy, totoo yan. But, I want to be happy. Yes, I want to be happy with the one, with my person. And, yun yung ano eh, kung gaba parang yung truth na gusto kong ma-achieve, yung katotohanan yon. Yung katotohanan na yon ang gusto kong ma-achieve. Kahit na sabihin natin na parang nag-enjoy lang ako, but seriously, underneath that, I want to be happy with my true love. And that's the truth. Bakit andito yung 4 of Coins?
We have the Seven of Pentacles, the Page of Wands, and the Ten of Wands. That's why you need to hold tight, no? Yung wag mo agad ipakita kung ano yung, kung gabay, may konting pakipot, yung tipong ganun. Tipong pakipot. Kasi ito Seven of Coins din is, nag-iintay ka no? Hindi yung ikaw yung kikilos. Intayin mo yung person mo ang kumilos para hindi gaba parang pabigat. Hindi parang ikaw yung may gustong-gustong may mangyari. Yung tipong ganun. If I'm talking about something to do with physical connection, now, yung physical intimacy nga, sabi ko, wag mong nang ibigay agad. Matuto kang mag-hold back na ibigay yon o gawin yon with your person. Matuto ka maghintay do sa tamang timing kung kailan mo dapat i-express yung passion na yon. Okay? Parang hindi maging pabigat. Bakit andito yung Ten of Wands? Bakit andito yung Ten of Wands? We have the World. So, di ba, pabigat kasi magkakaroon ng pagbabago pag nangyari. Libra, magkaroon ng pagbabago. There will be an ending. So, pagkaroon ng panibagong pag-umpisa. So, the ending might be good or it might be bad depending sa outcome yung dalawa. Okay? Hindi naman masama mag-intay o maging mabagal as long as you're sure. Kasi baka ang worry ko dito, Libra, is isa sa mga regrets mo nga is kung in the past hindi mo nagawa ito and nire-regret mo yun, you should not. Okay? Take the things that you need to learn do sa nangyari sa past and then i-apply mo siya ngayon dun sa dadating o sa present moment. Okay? Para nga maging masaya ka. Kasi, alam ko, gusto mong maging masaya, no? With the Ten of Cups. Gusto mong maging masaya kasama yung love of your life. Diba? Oo, andun na ako. You wanted to feel that, express it. Pero, learn to hold muna your emotions or your passion towards this person. Forgiveness. Sabi dito, nothing is gained by holding on to past disappointments. O diba? Learn to forgive and forget. That's why you need to let go. Huwag mo nang balikan yun kasi tapos na siya eh. Kung ano man yung natutunan mo, huwag mo kalimutan and then move forward. Bakit andito yung World? Bakit andito yung World? The Two of Cups. Okay, so, yung mababago, makikita mo na yung love of your life. Pag na-hold mo, alam mo yung napigilan mo nga yung passion na yon, and you learn to wait for the right time to come, things will change and you will meet your lover. You will meet the love of your life. Okay? Libra? Learn to forgive first.
Kailan yung timing nito para kay Libra? Don't force things. Okay. Huwag mong pwersahin na may mangyari agad. Diba sabi ko sa'yo, be patient. Hold on. Don't give away right away. Don't force things. Huwag mong pwersahin agad yung mga bagay-bagay. Now, ano ba yung characteristics nitong love of your life? Matulungin. May katabaan. Mahilig sa music. Maigsi ang buhok. May anak. At matalino. Okay. So, just to give you an idea kung ano yung person na mamimit mo. And I hope nakatulong ito sa iyo, Libra. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.